anyway, balita ko, naibigay na yung yung NEP sa Kongreso. I think it's more than 7 trillion, no? Ang budget na ginawa ng executive, no? I'd like you to just to let you know na Congress would begin deliberations of the proposed 2027 national budget ngayong August. I think this coming Monday, according to the chairman of Operations Committee, magisimula na po yung debate at mga questions tungkol dyan. No? I should also emphasize the constitutional role of Congress in the budget process. No? The National Expenditure Program, or NEP, is the executive's proposed budget. It is not yet actually the national budget. Kapagkat ang maging national budget niyan, tatalakayan sa Kongreso yan, sa Senado, at magiging General Appropriations Act, GAA. Pagkatapos niyan, kung meron mang tinatawag na pagkakaiba ang Senado, magkakaroon ng bicameral meeting yan, no? Para i-reconcile lahat ang mga bagay-bagay na hindi na ayon sa gusto ng House o ng Senado. After that, it will go to the President. No? Kapag yan ay pinirmahan na ng Pangulo, yan ang tinatawag nating General Appropriations Act law. That would become the national budget. Actually, dapat ang tawag yan amendments. Hindi kagad insertion yan. Should be actually constitutional amendments according to what the Constitution says. Sapagkat, siyempre, kami naman, ang Congress naman, nag-deliberate lang, nag-i-enact lang. Hindi naman sa amin yung appropriations. Pagkatapos niya, pupunta yan sa executive. At ang executive, ang siyang talagang mag-i-implement ng appropriations na ito. Hindi ang Congress. Kung yan yung ideal world. Pero itong nakalipas na mga pagkakataon, ng nabulgargay mga ghost projects, tila may kakayahan ng ilang mga mambabatas na kontrolin kung paano ginagastos yung bahagi ng pondo gamit ang mga kapamaraanan na maaaring sila lamang ang nakakaalam. So paano maiiwasan yung halimbawa ay yung pinag-uusapan ngayon gaya ng Taguig na iisang proyekto ilang beses pinondohan? Sa akin kasi, sa distrito ko, hindi ako nakikialam sa kahit na sa tinatawag nating yung ano tawag doon? Yung the congressman can identify what project he would like to have. But of course, he does not own the appropriation. No? He can only propose any kind of appropriation for his own district. Pero hindi nakikialam yan doon sa tinatawag nating meron yun, yung pagpili ng DPWA kung sinong gagawa. Bidding. Hindi dapat nakikialam ang congressman yan. Ako ito nakikialam eh. Whoever gets the bid na sinasabi natin tama, ay yun ang mangyayari sa aking distrito. Pero the thing is, the congressman can propose, but he does not own the appropriations. Oo. Educate me, Kong. Kasi nung nauna yung pag-upo dyan sa Kongreso, sa inyong unang termino, naalala ko, there is such thing as oversight committee. Oversight. Na nag-exercise ng, of course, oversight function o pagmamasid dun sa mga pamamaraan ng paggastos. Dapat sa talaga meron eh. Sa pondong pinagtibay ng Yes. Kongreso. So, ngayon ba, gaano kalakas yung oversight function ng Kongreso? O nanamlay ba ito kaya nakalusot itong ganitong malalaking mga iskandalo sa pondo? May mga pagkakatama kasi sinabi mo na nanamlay eh. Ako, I am very, very strong about the oversight committees. No? Dapat talaga, even kahit na yung internal rules ng agency, dapat dumaan muna yan sa oversight. Eh. Sapagkat pagkaminsan,
nagiging mas batas yung IRR kaysa yung batas na ginagawa ng Kongreso. Kaya sa akin, ako sinabi ko nung araw pa yan, na dapat ang IRR ng anumang ahensya ng gobyerno, dapat dadaan yan for scrutiny ng Oversight Committee para maging maganda sapagkat nasa amin ang power of the purse. Pero yung purse, galing sa taong bayan yan. Nasa amin lang ang kapangyarihan para i-deliberate ang budget ng gobyerno. The thing is, the Oversight Committee in Congress must therefore do their work. At totoo yan. Iniwala ko dyan. Kung follow-up ko lang yung sinabi ni Ariel, nung na-expose yung kontrobersya nitong mga nagdaan, last year, nung deliberasyon ng budget, ang parehong Kongreso, meaning Senate and Kamara, nagpatupad ng ilang mga reforma Yes. para ipakita sa publiko na above board ang ginagawang pagtalakay dito. But ito sa pagkakataong ito, Kong, meron ba kayong nauulinigan na iba pang uri ng reforma na maaring ipatupad, lalo na sa Kamara, para nang sa ganon, higit pang masiguro na maayos itong usapin na ito? I'm going to wait for the statement of the President concerning sa tinatawag nating reforms. No? Pero naniniwala ako, dapat may reforma yan. Kasi hindi naman lahat ng congressman o senator guilty, di ba? Marami dyan maitino, marami dyan mahuhusay. Kaya lang nadadamay yung mga maitino. That's the reason why ako, dapat talaga i-reforma ito. And I think the President should be the one to say it, no? Sapagkat sila ang gagastos ng budget. Again, siguro too early para bigyang mag-elaborate kayo. But early reports suggest na parang dito sa isinumiting NEP ng Pangulo sa Kamara, lumalabas na merong unprogrammed allocation amounting to about 100 plus billion. Again, nung mga nakaraang panahon, naging question ito, naging malaking usapin. Ano kaya ang magiging damdamin kong ng mga kasamahan natin sa Kamara, ng mga kasamahan nyo sa Kamara sa bagay na ito? Sa akin, personally speaking, wala pa akong personal knowledge doon sa unprogrammed funds na ibinigay ng executive sa Kongreso. No? It remains to be seen. Pag deliberate namin yan, tatandaan ko yan, ano ba yung mga unprogrammed funds na ito? Hindi lang yan kundi meron pang automatic appropriations, di ba? Pero pa tinatawag na leadership fund. Nung leadership fund, ngayon ko lang narinig yun I do not actually have any personal knowledge of that. Yung NEP, ang executive department at mga bureau, mga other offices, sila yung nagpo-propose dun sa Congress or meron ng consultation with the different legislators at senators? Sa akin, personally speaking, wala kasi ako, in fact, sinasabi ko sa DBM to sapagkat ang ginagawa na bawat ahensya ng gobyerno, they submit the budget to the DBM. It is DBM that actually look at the budget. Idadagdagan yan o babawasan yan. No? That's the reason why ang DBM should really be scrutinized on this. Sapagkat ang tanong ko dyan, alam ba ng DBM lahat na nangyayari sa ground? For example, like DPWH o DSWD. Alam ba ng DBM na ang pangangailangan ng DSWD o sila lamang ang nagbabawas o nagdadagdag ng budget? Yun ang tanong ko. Kaya sa akin, wala kaming pakialam dun sa binibigyan na budget ng executive. Ang pakialam lang namin is to actually scrutinize and deliberate on the budget when the NEP is given to us. Doon lang magsisimula ang deliberation niyan at ang debate niyan. Itong pag pinag-uusapan ng budget, isa yan sa mga esoteric topic maski dun sa mga kasamahan natin sa pamamahayag. Medyo tulungan niya kaming maunawaan. When you say unprogrammed funds,
program unfunded program, at saka yung mga tinatag na FLR, for later release. Actually, hindi nanggaling sa Kongreso ang program funds. Nanggaling yun dun sa executive. No? So, ang gagawin namin, we will scrutinize ang program budget. Now, meron ka pang tanong eh. Ano po yung pangalawang tanong mo? Program unfunded. Oh, teka, ngayon lang narinig yun. Ano ba? Yung for later release. Actually, nung araw pa, nung panahon dating administration, yung FLR na yan, sa akin, that is unconstitutional. Bakit? Bakit kung kailangan po ng distrito yan, bakit mo for later release yan? Dapat i-release sa kagad yan. Sapagkat kailangan ng distrito yan. Hindi ko alam kung bakit kinakailangan FLR yan. Nauso yan noong panahon ng last administration. O nauso yan. Hindi binibigay agad ang budget. Hindi ko alam kung bakit. No? Baka iba yung tinitingnan sa tinitigan. No? But the thing is this, yung FLR na yan, okay lang sa akin yan. For example, like kung hindi kailangan ang naprograma sa tinatawag nating budget proposal ng executive. Pero kung kailangan yan, I don't think that the FLR should prevail over the need of the district or the need of the people. Ito kasi ganito yung again, tulungan niyo ako, mali ang pagkakaunawa ko. Yung kasing budget na gagastusin sa susunod na taon, hindi pa hawak ng gobyerno ang pera. Hindi pa. Hahanapin pa yan. Kukunin pa ng BIR, kukunin pa ng customs, at ng ilan pang pinagkakakitaan ng gobyerno. So estimate lang ito. Estimate lang kung magkano yung papasok sa isang taon na available for expenditure. Kaya estimate din kung magkano yung gagastusin. Dahil estimate, maaring hindi sumapat yung perang pumasok sa gobyerno, kaya hindi sapat yung kanilang gastusin. Doon po yata pumapasok yung FLR at saka yung unprogram. Just in case na umabot ang pera, saka lang gagamitin yung unprogram at saka yung i-release yung mga nakalista doon sa FLR. Meron kang maganda yung binanggit mo. Maganda yung binanggit mo. Pero sa akin, no, okay lang yung FLR kung talaga hindi kailangan. Hindi kailangan ng distrito yan. Hindi kailangan ng ating bayan yan. But when it is already a GAA, dapat i-release yan for the purpose of putting that where it should belong. Kung elephant in the room sa budget, nung kayo ay unang termine ninyo bilang kongresista, mahigit ng isang dekadang nakakalipas, foreign foreign word yung ayuda. Pero ngayon, pagkalaki-laki na ng ginagastos ng gobyerno sa ayuda, sa palagay niyo po ba, dapat ng rendahan ang pagbibigay ng ayuda, lalo na yung cash na ayuda, kasi mukhang umaangal na ang treasury? Palagay ko, kasi nagiging na tayo . Ang kinakaba ko dyan, baka maging welfare state na tayo . And the moment that any country becomes a welfare state, kahit na anong sabihin mo, ang Amerika, the America was a very strong country before. But it is not as strong anymore as they should be. Because welfare . Ganun din sa atin, hindi pa tayo umaabot sa prosperity ng Amerika. Marami na tayong welfare dito. Sa akin lang, dapat ang ating isubsidize yung may mga trabaho na. May mga trabaho na ang kanilang sweldo ay hindi pa sapat sa kanilang pamilya. We could be able to subsidize that. The government can do that. Diba? Pero wag naman dun sa mga walang trabaho, ayaw magtrabaho. But in fact, ako, kausap ko yung mga tumatanggap ng 4-piece . So sabi ko, huwag nyo namang gagamitin yan sa ibang bagay. Yung 4-piece na yan, dapat meron designated na dapat gamitin yan. Particularly sa education ng mga anak ninyo. You see that? Oo. Yung 7.2 trillion na proposed budget under the NEPCOM is roughly mga 6% higher than the previous budget, national budget. From where you sit, ano ang dapat katawanin nito? Ano ang dapat maging mukha nito para nang sa ganon, mapawi doon sa isipan ng mga tao o ma-instill sa isipan ng mga mamamayan na ang pondong ito ay para sa kanilang kabutihan?
Actually, dapat maging transparent ang gobyerno. In fact, nagpapasalamat ako sa leadership ng House of Representatives na ginagawa namin transparent ang deliberation. Ibig sabihin dapat malaman ng taong bayan kung saan napupunta yung budget ng gobyerno sapagkat yan ay pera ng mga nagbabayad ng buwis. At dapat lang nilang malaman lahat ng mga bagay na yan. Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sa sikreto sa budget. Whether it be unprogrammed funds o automatic appropriations yan, kinakailangan malaman ng taong bayan kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget ibinigay dyan, at kung sino mag-i-implement. Anong tingin niyo kung doon sa sinasabi niya, no? Leadership fund na inano daw ng mga senador to the tune of 500 billion ba? Again, alam mo, sa totoo lang I do not have any personal knowledge on the leadership fund. No? In fact, nung nabanggit yan, ay first time ko nalaman na mayroon palang tinatawag na leadership fund. Ako, naging vice chair ako ng appropriations Pero hindi ko alam yung ibig sabihin ng leadership fund na yan Kaya't kinakailangan nating tinan maigi kung anong ibig sabihin ng mga bagay na ito. Ang talagang the proper question should be like, what particular appropriation are we talking about? What does it appear in the budget? Okay. Kailan ito na-introduce? Anong public purpose nito? Sinong ahensya ang mag-i-implement niyan? Ito pa isa. Does any legislator, whether it be the senator or congressman, exercise prohibited control over it after the enactment of it? So, sa akin, ito yung unang-una naniniwala ako na documents first. Yung facts muna. Then we make the legal conclusion on this. Kung ano man talaga yan. Kong, itong mga nagdaan, siguro kahit papaano, may idea na ang Kamara, ang Senado, kung ano-ano yung mga ahensya ng gobyerno na prone sa corruption. Kahit papaano, may idea na kayo. Kasi nakita naman natin, lalong-lalo na, if I may to say specifically, yung DPWH, marami pang ibang mga departamento. Paano natin masisiguro po na mahihimay natin at mailalagay natin sa ayos yung mga budget nila for itong susunod na taon? Ano ang magiging partisipasyon dito ng Kamara? Ang isang bagay na palagay ko naging maganda dito, nang pinag-usapan niya mga flood control na yan, it is now the agency in the government that actually implements it, no? At wala nang pakialam dito ang congressman. Ang gagawin ng congressman na lang makikiusap Makikiusap, for example, like, for example, yung distrito ko lacks the classroom. Sino kakausapin niya? Siyempre, kakausapin mo yung DepEd, di ba? O kaya, hospital facilities, sino kakausapin mo? Siyempre, kakausapin mo yung DOH, no? O kaya infrastructure. Kakausapin mo yung DPWH. O social services. Kakausapin mo ang DSWD. Ibig sabihin yan, hindi na nanggagaling sa congressman lahat yan. Nanggagaling na sa ahensya mismo ng gobyerno. Ang hindi lang pag-implement, kundi ang sistema na pag-ibigay ng mga bagay na ito. Kong, yung sa kabuuang budget na intindihan ho natin, gaya ng sinabi ni Ariel kanina, na ito ay parang estimate lamang. Yes. Kung ano ang maaaring malikom, Yes. kitain ng pamahalaan para ponduhan itong mga proyektong ito. How hopeful are you na sa sitwasyon na kinaharap ng bansa ngayon, not to mention yung mga external shocks, kagaya ng mga instability sa gitnang rehiyon, sa tawag dito, sa Middle East, I would say. At saka yung pagbagal nung
pag-unlad ng ating lokal na ekonomiya, realizable ba yung ganito kalaking budget, Kong? Actually, very unpredictable. Ang tawag ko dyan, very unpredictable ngayon because of what is happening in the world. No? Internationally speaking, the thing is, yung mga ganyang bagay, pag international na, wala na tayong hawak dyan, kundi let us just see what will happen, di ba? Internationally, no? Sa akin naman, tama yung ginagawa ng gobyerno na binibigyan natin ng subsidy ang mga drivers, ang mga operators, sapagkat tumataas ang fuel. Tumataas. Ang sa akin din naman, dapat talaga tinanamaigin ng gobyerno ang magagawa nila. Iimbis na ayuda, sa akin, subsidy. For example, like yung binabayaran po ng mga tao na kanilang binabayaran sa electricity. Oh. Na pati yung mga pilgrimages, pati yung mga systems laws, binabayaran ng taong bayan yan. Oo. Samantalang ang taong bayan naman, hindi naman sila may kasalanan dyan. No? So therefore, kinakailangan din makita ng gobyerno yan na how the government could be able to help the taxpayers and could be able to help those that are paying, actually, honestly paying. Meralco, for example, or any kind of power outlet. So kung ganun po, dapat medyo maghihigpit ang gobyerno, hindi hook, line, and sinker, kung ano yung idineklarang systems laws, Ay, kinakailangan ipapasa. maging mahigpit. Oh. Kinakailangan maging mahigpit ang gobyerno. Kasi ako nag-file na ako ng bill to amend the IPIRA. Sapagkat ang nangyari dyan, masyadong ginawang makapangyarihan ng IPIRA ang ERC. And so many times, hindi ko alam kung may connection ng ERC sa Meralco o nag-uusap yung mga yan. No? The thing is, sa akin, the ERC should realize that they are a service agency. They are not a commercial agency. Kailanman, sinabi ko yan sa chairman ng ERC, na sana tanggalin nyo sa isipan ninyo yung kita. Ang iligay nyo sa isipan ninyo, serbisyo sa taong bayan. Yun ang dapat ilagay. Dapat lahat ng agency natin, binibigyan ng budget yan. Kami, nagdi-deliberate lang. Hindi naman sa amin yung budget. Hindi naman sa congressman. The congressman can propose. The congressman can deliberate. But the appropriations, hindi pinigyan ng congressman yan, kundi diniliberate namin yan. The thing is this, dapat ang gobyerno should be very careful in what? In spending the money of the people. Yun ang dapat gawin ngayon. Maging careful na tayo doon. Discipline, for example. Siguro medyo narinig ko sa inyong IPIRA tungkol, pero may na-spark lang sa isip ko. Ibang topic to ko nga. Sige. Nitong nakaraang mga pag-ulan, nakita yung palang Metro Manila ay makakapag-produce ng dagat ng basura. Malaki ang problema natin sa basura. So, marami ang sinisisi. Ang sinisisi gobyerno, sinisisi din taong bayan na nagtatapon. Kung hindi ho kaya dapat balikan natin yung Clean Air Act na ipinagbabawal ang pagsunog ng basura, ipinagbabawal ang coal-fired power plant kaya pagkamahal-mahal ng kuryente. Kaya sa buong bansa, lahat ng munisipyo, nagkakaroon sila ng yung tambakan ng basura, landfill. At ang landfill, napupuno yan. Kaya kumakalat ng basura. Hindi ko kayo dapat balikan na ito na payagan na kung ano man yung maka-scientifico na pamamaraan ng pag-dispose ng basura kasama na rito yung pagsunog. Tama ka ron. Tama ka ron. Naniniwala ako dyan. Palagay ko, ano yan mas problema yan ng LGU kaysa ng national government. Kaya kung tatanungin ako, sinong dapat sisihin dyan? Well, pareho. Ang taong bayan ang tatapon ng basura. Pangalawa, ang LGU na hindi ina-exercise ang discipline na dapat ibigay sa taong bayan. Dapat ngayon, makita natin, the LGU should be active in doing that. Meron tayong mga barangay. Dapat yung mga barangay agad ang inaano natin dyan. Nakakahiya sa buong mundo kapag nakikita ng
international community, grabe, ang daing basura dyan, all of a sudden. No? Parang nakakahiya tayo, di ba? So kasi itong batas ng Clean Air Act, isa ito sa mga napakaganda ng intensyon, pero hindi pala practical. Imagine through Clean Air Act, ang tawag sa tapunan ng basura, sanitary landfill. Meron bang sanitary landfill? Ang pagkakaalam ko, lahat ng landfill ay unsanitary. Basura nga eh. Basura ito, di ba? Bakit tatawagin sanitary landfill? Well, side issue, ang main author nito ay si Mama Solar. Mm. Di ba? Si Mama Solar. But Bira. anyway, hindi ko ba dapat nang tingnan na rin ito kasi binanggit yung IPIRAM. Itong Clean Air Act, isa ito sa nagpamahal ng kuryente sa atin. Napaniwala tayo na kapag daw sikat ng araw ang pinagbulan ng kuryente, ay pagkamura-mura. And yet, pag inilis mo yung feed-in tariff, sa madaling salita, yung subsidy, lahat ng nag-ooperate ng solar power plant sa Pilipinas, lugi. Tinigyan mo ko ng idea dyan. Kaya titignan ko yung Clean Air Act na yan. Ito rin po ang dahilan kasi yung mga LGU, napupukpok sila dyan sa issue niyan. And yet, hindi nga sila pwede magsunog ng basura. Kaya sila naghahanap ng landfill. Case ng Manila, saan kayo magtatapon ng basura? Meron May kasabihan ng NIMBY, not in my backyard. The Clean Air Act, meron na silang yung tinatawag na yung basura pwede nang gamitin, di ba? But I think Waste to energy. Oo. Yung pang ang tawag doon, yung Yung sinusunog, yung biogas. biogas, Apo. yung hindi naman natutupad yun eh. Exactly. Ako, ang ginawa ko, saan mo ilalagay yung malaking, ang laki nung equipment eh. Saan mo ilalagay sa Maynila yan? Kung tipitingin kami ng barangay kung saan lalagay yan, wala ka paglalagyan. Exactly. Kung sinunog ito't naging abo, hindi ito problema. Kung saka yung isa pa, dyan din sa Clean Air Act, medyo parang maganda nga lang pakinggan mababa siguro tayo rito. Pinaghihiwa-hiwala yung basura. Ano tawag sa gano'n? Segregation. 3 basurahan yan. Yes. Pagdating ng truck ng basura, sama-sama din. Imagine, pinwersa mo pa yung maliit na negosyo na magkaroon ng 3 set ng basurahan. Kinabukasan, magkakasama din pinaghiwa-hiwalay na basura. Actually, alam mo, totoo lang, gaya tayo. Hindi naman nangyayari yan. Sapagkat ang problema sa bansa natin, yung discipline. Yun ang problema. Kaya dapat talaga meron tayong batas. Na very clear, ang penalty dito, kapag nagtapon ka ng basura, dapat meron tayong talagang very clear na batas tungkol dyan. Oo, para hindi na gawin ng Pilipino. Hindi naman nai-implement masyado yan. Sapagkat, syempre, we are more, yung ba tawag doon? We are more of concerned about politics than discipline actually. Sige, perhaps we can shift now to the impeachment trial. Sige. Para, siguro kung may questions kayo dito sa budget, later on, tanungin muna natin si Kong, you were major part of yung Quadcom hearings noon, ano yung participation nyo yan sa impeachment trial? The thing is, I am just a silent participant of the impeachment trial. Pero ako, magiging aktibo na ako dito. In fact, bala ko na talagang mag-attend araw-araw sa impeachment trial para makita ko talaga nangyayari. Kasi, alam mo, sa totoo lang, hindi na kinakailangan pang sa akin, no? Lahat pag-usapan niya sapagkat 1 or 2 things about the Vice President, guilty na siya. Guilty na siya. I think that what the prosecution team has actually said is enough to impeach the Vice President. Now, syempre, hindi pa napag-uusapan ng salin. Yung threat lang na ibinigay ng Vice President is already enough. That is betrayal of public trust na yan. Di ba? Oo. Kaya sa akin, for example, like, ang pinag-uusapan natin, yung secret, dapat daw, sikreto yung mga sa confidential fund.
Dapat sikreto yung pinagbibigyan. Oo, sikreto sa taong bayan yan. Pero hindi dapat maging sikreto yan sa COA pag pinag-uusapan na ng COA yan. COA na yan eh. Audit na ng gobyerno yan eh. Dapat na i-reveal na. I-reveal na kung saan ibinigay, kung kanino binigay ang confidential fund na yan at kung paano ginamit yan at kung tama ang paggamit yan. Dapat malaman po ng taong bayan yan. Kung doon pa lang sa Quadcom, itong issue na to has been extensively discussed. Meaning, isa sa mga uh, uh, tinutulak ng Kamara noong mga panahon na yon ay magkaroon ng amyenda doon sa existing na batas para nang sa ganon mabusising mabuti itong pondo na ito. Sa karanasan po ng Kamara dito sa impeachment, moving forward, meron ba tayong tinitignan na iba pang mga mekanismo that could be put in place para nang sa ganon, mas masiguro natin na mapapangalagaan yung paggastos ng ganitong uri ng pondo? The thing is, dapat yan. Kaya nung pinapatawag namin nung committee hearing ng impeachment ang ating Vice President, open naman kami na magkaroon ng executive session dyan. Para talagang malaman natin sino pinagbigyan yan, sino ba yung piyato, sino ba yung mga taong yan. Because look, sa akin hindi na yung pinagbigyan eh. Pero sa akin parang ghost project na lahat yan. Hindi lang tama, kundi ghost. Oo, wala eh. Oo, paano ginastos yan? Sino pinagbigyan ng confidential fund? O paano ginastos? Saan ginawa? Ano ginawa diyan? See, hindi dapat ito maging sikreto sa congressman o sa COA. Hindi pwede yan. O. Sapagkat habang nasa mong sikreto yan, lalo natin pag-uusapan yan. Ano pag-uusapan yan? Kung bakit nga pala doon sa Quadcom, hindi pinatawag yung dalawang koronel. Sinong koronel? Yung La Chica at yung Nolasco. Yung security, BSPG. BPSG. Hindi ko masyado nang matandaan yun eh. Yung si Lechica sa kasino. Nolasco. Ito yung mga ni Vice President. Ganun ba? Hindi na pinatawag yan, kundi ang pinatawag na lang doon sa Committee on Good Government. Yung mga nagsabi na nakatanggap sila ng pera mula sa Vice President. Nakatanggap ng pera. See? Kasi yung nag-withdraw sa bangko, na tauhan ng DepEd at saka ng OBP, pareho ang linya ng ibinigay doon sa security officer. Oh. Tapos, tumalon kayo doon sa investigasyon na ng Kamara, ipinatawag yung mga nakatanggap ng pera. Pero yung pinag-abutan na may rango, hindi may military rank, ay hindi na ipatawag. Ang hirap nun, hindi humaharap ang Vice President sa Congress. Ibig sabihin niya sa akin, no? Bilang leader ng Quadcom, bilang Vice Chairman ng Committee on Good Government, bilang kongresista na binigyan ng mandato ng ating Constitution, hindi tama ang ginawa ng Vice President na ininsulto niya ang Kongreso tungkol dyan. She made a mockery of Congress. Sapagkat, gawain ng Kongreso yung mag-imbestiga eh. Gawain ng Kongreso yung, mayroon nga tayong oversight committees eh. Hindi ba? Gawain ng Kongreso yan eh. The fact that the Vice President did not respect Congress, dapat niyang harapin itong mga bagay na ito. Ngayon, yung impeachment court na yan, hanggang ngayon, di siya umaharap eh. Hanggang ngayon, di siya umaharap. Ito kasi maaaring maulit, nung inimbestigahan nyo si Vice President Sara dun sa Quadcom, yung mga aktibo doon, kagaya ninyo, kagaya ni Kong Chua, gumapang yan nung nakarang eleksyon. Talagang naramdaman ninyo nung quote-unquote wrath. Oo, nung kampanya. Gumapang sa distrito. Yes. Anong yan? Ito bang impeachment na ito, impeachment process, kung ano man ang resulta nito, yun bang mga vocal for impeachment, makakatanggap uli ng ganong pahirap mula sa kampo ng mga followers Duterte? ng mga Duterte? Yan ang sinasabi nila.
Pero sabi ko nga sa akin, ang labang ito, itutuloy ko hanggang dumating sa konklusyon. Hindi ako pwedeng umatras dito sapagkat unang-unang, apelyido ko Abante. Hindi pwedeng umatras. Oh. Pangalawa, nakita naman natin, no? Ako, nung in-endorse ko ang fourth impeachment complaint, nakalagay lahat doon. Yung mga high crimes, yung mga threat, yung mga betrayal of public trust, lahat ng mga bagay na yan. Nakita ko maigi na merong punto ang impeachment na ito na dapat makita ng taong bayan kung bakit. Kung dagdagan ko lang yung tanong sa inyo ni Ariel. Base sa karanasan po ninyo, with what is happening now with the Vice President, with all itong mga problemang ito, yung bang sinasabi na kanyang political clout at political invincibility, so to speak, ito ba ay myth or may halaw ba ng katotohanan dito? From your perspective. Usong-uso na ang fake news ngayon. Usong-uso na ang fake news ngayon. Ako naniniwala ako na the Vice President is not as popular as before. Naniniwala ako na nakita na ng taong bayan ang nangyayari. And I think that they are deciding. They are actually looking now for evidence. Oo. Yung survey na nakalagay, the more than 50% ng taong bayan tumitingin na ano pa talaga ebidensya. Palagay ko, nabawasan na ang rating ng ating Vice President. Ito dapat tingnan niya na maigi na pag tinuloy pa natin ito at makita ng taong bayan ang mga nangyayari. Palagay ko, I think the people of this country will decide on what is proper and what is right. Tama ba yung 85% of Filipinos want the trial to proceed? Oo. Parang ganun Oo. They want the trial to proceed. And 57% of them would like to see the evidence. Which is okay. Sa akin, sinasabi ko, sana hindi maging exercise of politics ito. Dapat ito, makita na ng taong bayan, makita na impeachment court mismo. Itong ebidensya, ito, nakalatag sa inyo. Oo. Na wag sanang magkaroon ng blinders o ng tinatawag nating political cataract ang mga senator judges tungkol dyan na hindi nila makita ang pieces of evidence na ipinesent. Oo. Ano yung may survey kayo sa distrito niyo kung ano yung pagtingin ng mga tao, ordinary Filipino sa district niyo? Yung alin nyo yan? Ano yung tingin ng mga taga-distrito niyo na sa impeachment? Well, sa akin distrito naman, pag ako nagsasalita, talagang sinasabi ko yun . I was just talking to about 1,000 of them the other day. At sinabi ko talaga na ako, iniimbestigahan namin ito sapagkat naniniwala ako na merong violation ang Vice President sa mga bagay na ito. Ako, hindi ko tinatanong kung DDS ka o hindi ka DDS, pero kinakailangan makita ng taong bayan ang katotohanan. The truth, yan ang hinahanap nila ngayon, ang katotohanan sa mga bagay na ito. This is no longer personality. Katotohanan na ito . Para magkaroon na ng closure. Eka nga, no? At magkaroon na ng pagbabago sa ating bayan. Kailangan natin makita yan. Hello, good afternoon. Good morning. Good morning po, Congressman Abante. Rolando Nang from DCWB. Sir, clarify ko lang po sana. Doon po sa sinabi niyo po doon sa waste disposal, itinutulak niyo po ba yung pagpasa ng ganung batas para Yung alin? yung waste disposal po, sir? Oo. Clarify ko lang po, itinutulak niyo po ba yung batas na yon para madisiplina po kahit papaano yung mga mamamayan, yung taong bayan po on how to throw wastes properly? Okay, nagpapasalamat na you raised that up. No? We will look into that. No? Titanan natin maigi yung Clean Air Act. Titanan natin yung mga
disciplinary actions na gagawin dapat natin para hindi na maulit itong mga bagay na ito. Nakakahiya eh. Nakakahiya tayo sa international community. Kapag nakikita pa natin, can you imagine, hindi lang sa tubig, hindi lang sa river, kundi sa dagat mismo. Several tons ang tinanggal ng mga basura dyan. We will look into it because tayo naman we are a government of laws and not of men, di ba? Dapat malaman ng taong bayan, ito dapat tayong sumunod sa itinatakda ng batas. Kaya I would look into it. Doon po sa impeachment po, sir, kasi yesterday, nag-file po ang mga abogado po ni Vice President Sara Duterte ng motion to quash para po ay maibasura yung grave threats na kasong isinampalaban sa kanya. Na DOJ po, sorry po. Na DOJ laban po sa kanya. I remember po, sir, na the House has conducted hearings regarding that. And sinabi niyo rin po na patuloy po yung absence ni Vice President Duterte regarding that matter. Sir, ayoko pong gamitin yung term na guilt, pero do you think may pananagutan po ang bise regarding dun po sa grave threat na po yun? Unang-una, paniniwala ako na the Vice President and her lawyers has all the right to file the quashing of the charges against them. And of course, DOJ also has the right to investigate sapagkat yun ang tungkulin nila. No? Hopefully, na makikita ng taong bayan ang katotohanan tungkol dito. I am not going to pronounce it as guilt, no? But of course, kung mayroong violation na makikita ang DOJ, dapat lang humarap ang Vice President dyan. Dapat lang na sagutin niya lahat ng mga charges tungkol dyan. Siya, umaharap siya ron sa sinamahan pa nga niya yung kapatid niya. Di ba? Umarap siya mismo. Bakit hindi siya umarap sa impeachment court? Yun ang question ko. But does her absence speak guilt? Yes, or anything within that line? Well, sa akin, her absence speak of her disrespect towards the constitutional agency that should actually proceed with the impeachment complaint against her. Disrespect yun eh. I might not be able to say it's guilt, pero alam mo naman, sa sports, kapag hindi humarap yung kalaban, di ba, panalo na yung default. Default yan. Sa akin, masyado nang dinefault ng Vice President na kanyang tungkulin. Na dapat niyang harapin ito. Thank you very much. Ted Cordero po from GMA News Online. Nabanggit kahapon ng BBM na kung magde-decide yung Congress na i-open BICAM, susuporta sila. Meron na ba tayong sa loob ng House of Representatives na gusto natin i-open BICAM ulit, i-livestream yung... Saan? Anong BICAM? Yung budget? Budget. Oo. Well, it remains to be seen pa eh. Wala pang deliberation yan eh. The BICAM can only come kapag mayroong irreconcilable na provision na ang Senado at ang House magkakaroon ng tinatawag nating seeming conflict. No? Magkakaroon lamang ng BICAM. Pero the thing is, kapag okay naman lahat yan I don't think the BICAM should even come. Kung halimbawa, the House will just agree with the Senate kung ano ang kanilang nais, no? Hindi na kinakailangan ng BICAM. Pero kung hypothetically, di ba last year nag-livestream tayo ng BICAM, tingin niyo pwede pa rin to for the 2027 budget? Dapat lang. Palagay ko dapat maging transparent tayo. Sa BICAM, dapat lagang makita. Ako, naniniwala ako na sa BICAM, kinakailangan imbitahin lahat yung mga religious, educators, civil societies, lahat yan imbitahan para makita nila na wala tayong anumang tinatago sa taong bayan. Last na
kung ito bang nangyayaring impeachment trial kay VP Sara, hindi ba nito maapektuhan yung timeline ng pag-approve ng 2027 budget? Palagay ko, hindi naman sapagkat nakita naman natin na pagkatapos, 4 hours lang ang impeachment court sa umaga nagsisimula. 3 o'clock, deliberation na yan. So I don't think na maapektahan din. Oh, it will go on. Kung ano yung mangyayari dito sa question ng confidential funds? Matatapos na ba ito this coming week or Sa akin, personally speaking, palagay ko, nakuha na ng prosecution ng dapat na ibigay. Dapat na ibigay. Palagay ko, dapat talaga tapusin na ito because the defense is no longer, hindi nila ginagawa yung dapat nilang gawin na ilabas yung ebidensya. Kundi pinagtatakpan na lamang nila. Pinagtatakpan na lang. Ang mali. See? Ako, nakikita ko yan. Kaya sabi ko, the prosecution has done their part. Dapat yan, talagang tapusin na rin. At pag-usapan na yung salin. Saan na yung salin? ill-gotten wealth na parang dapat maging nail on the coffin na yung Yeah. yung ill-gotten wealth. Bank records, AMLAC. Buksan na ang dapat buksan. Pwede bang after, halimbawa, matakil na yung ill-gotten wealth, pwede na mag-move to stop the impeachment trial and vote on it? Based on the available I think the evidence? prosecution team can do that, can make a motion to stop it because they have already done their part as far as exposing the violations done by the Vice President, being the Vice President. So that's on the table na pwedeng i-stop na ng i-propose ng prosecution panel. Palagay ko pinag-uusapan na yan yung bang iksian na lang Sa akin, hindi na dapat paabuti pa ng December yan. Ngayon lang November, pwede nang ito yan. Kung there are 4 articles of impeachment, right now, ang tinatalakay sa trial ay 2. So may 2 pang natitira. May lumabas na balita very recently that itong prosecution panel is molding the idea of dropping itong isang article that has something to do with the alleged bribery committed by the Vice President sa DepEd. Would you know kung seryoso ba yung balita na ito and from where you sit again, dapat kung ang pag-uusapan din lang ay pag-expedite ng proceedings, sa tingin nyo dapat na rin i-drop ito? Well, all the actions of the Vice President sa DepEd can be considered impeachable. Why? Because he's the Vice President. Whether she is acting as the Secretary of DepEd, still, she is the Vice President. Sinabi ko nga doon sa aming hearing okay, 2 yung kamay ko. For example, ako, Vice President, isang kamay ko, sa kamay ko, DepEd Secretary. Ilang utak ba gumagana dyan? Isa lang. Isa lang ang utak dyan Di ba? I mean, that's the reason why the actions of the Vice President when she was Secretary of DepEd is still an impeachable offense. Kung, bakit pala tamlay ang Kongreso ngayon? Kasi pag tinitin ako kasi si Ted kanina, tumataba na Nung panahong ang quad ko may nag-iimbestiga, marami kami napupuyat at inaabangan namin. Bakit nawala yung sigasig ng Kongreso sa pag-iimbestigang gano'n? Babalik ba yun? Siguro inuuna yung impeachment. Ako gusto kong ibalik yan sapagkat marami pa dapat pag-usapan. Marami pa dapat pag-usapan. At until now, nakikita nyo na pinagtatanggol ng mga Duterte ang Chinese. Oo. Ang unang-unang nag-reveal niya ng Quadcom, yung the illegal Chinese presence in the country. That was actually revealed by Quadcom. At dapat tinakailangan pag-usapan pa yan sapagkat Luka, ilan lang bang libo ang dineport ng immigration? Out of 300,000 Chinese that came to the Philippines, only about 7,000 were deported.
So, ibig sabihin, more than 200,000 pa ang spread out sa archipelago ng Pilipinas. At marami pa na mga illegal pogo hub na gumagana. At sa akin lang, dapat talaga ituloy yan. Pagkatapos ng impeachment, I'll be requesting na ituloy natin yung Quadcom na yan sapagkat kinakailangan eh. I already filed a resolution about that. Oo, na ituloy dapat yan. To refresh our memory or memories, ano yung mga committee na bubuo ng Quadcom? Dangerous drugs, public accounts, human rights, oo. Tapos, good government. Good government. So kung hinahanap po niyo more than 200,000 na mga Chinese na pumasok by way of Pogo Avenue, may estimate kayo kung gaano kalaking pera ang nandirito pa na pwede nilang magamit sa kanilang operasyon? Wala akong estimate pero palagay ko napakalaki niyan eh. Ni-reveal kasi several months ago that there are still about 10,000 illegal pogo in the country. 10,000. Oh, Mga several guerrilla months ago. type na pogos. 10,000. And the thing is, ang ginagawa ng mga Chinese ngayon, they are buying big houses in exclusive subdivision. Ginagamit nila yun. Oo. Or kaya naman, they go to different islands of this country and they're opening up illegal Pogo hub. Samantalang illegal yan eh. Wala nang legal yan sa Pogo eh. Illegal lahat yan because of the president already made a statement na hindi na pwede ang Pogo dito. See that? So bakit may proliferation pa rin po or existence kung hindi man proliferation? Because there are still a lot of Chinese present. Oo. At pangalawa, hindi naman siguro nagkukulang ang PAGCOR para imbestigahan yan. No? Ako nakakatuwa nga sa nasabi ng PAGCOR, still investigating. Pero palagay ko, for example, like yung kapatid ni, sino yun? Yung Yang. Oh, sino yung kapatid niya? Si Tony. Tony Yang. Yung Tony Yang, na may-ari ng isang steel company roon sa Mindanao. Doon sa loob mismo na-reveal namin sa Quadcom. Merong pogo, merong drugs, merong smuggling ng rice. Oo. At hindi yan pumapasok ng custom sapagkat doon mismo sa kampanya niya, merong port eh. So port, merong port doon. Galing China yan, diretsyo. Ang ano ko lang, bakit nasa ngayon Stone yan? Wala yata akong balita ngayon kung nasa na yan. So dun po sa mga nabulatlat ninyo sa Quadcom, marami po dun wala pang tuldok. Merong wala pang tuldok. Dapat talaga tuldokan niya. So sa palagay niya may makukuha pang impormasyon ang Quadcom 2.0? Palagay ko, may makukuha pa. For example, like, yun to sa Quadcom, pinag-usapan namin yung binabayaran ng leadership ang mga pulis na pinapatay ang mga drug pushers at mga drug addicts. No? In fact, ito, i-reveal ko na sa inyo for the very first time. Ako nagpunta ng isang bansa at mayroon ako nakausap doon na isang pulis na nag-resign na bilang pulis. Nag-resign siya sapagkat pinipilit siya na pumatay ng drug addict. Ayaw niya. Ang problema, siyang papatayin. Tumakas na siya. At nasa akin ang mga ilang dokumento. Yun, dapat tudukan yan. Ilang mga pulis natin ang umalis ng Pilipinas sapagkat pinipilit silang pumatay ng mga drug pushers at drug addicts. So yan, hindi pa tinutukan yan. At pangalawa, ito, sinabi ko sa internal affairs ng PNP. Dapat yan, pag merong 6,000 kayong nahuling mga pulis
na guilty sa pagpatay ng mga drug addict at drug pushers. Dapat meron na kayong 6,000 na baril na tinatago. Meron ba kayo? Wala. So marami pang dapat tuldukan.